Na-eject itong si Victor Wembanyama sa Game 4 sa pagitan ng Minnesota at San Antonio. Nasiko niya itong si Naz Reid. Hindi pa nga alam ni Wemby na tanggal na siya sa laro. Dahil kung sakali na maisahan pa ng Minnesota yung San Antonio, ito yung malamang na nag-cause sa series at si Wemby pa ang naging rason. Lamang na kasi yung San Antonio na itabla pa ng Minnesota yung series. Lakas din ni Anthony Edwards. Iba talaga kapag maraming sinusuportahan na pamilya. Meron si Edwards na 36 points, 6 rebounds, 2 assists. Nakalamang ulit kasi ang Minnesota mula sa 3-point shot ni Edwards nung 5 minutes mark ng last quarter. Doon na nagtuloy-tuloy ang Wolves. Base pa kay Edwards, mas nahirapan ng Minnesota nung nawala si Wemby sa court. Malakas na yung San Antonio na merong Wembanyama, kaso mabagal ang pace ng Spurs kapag andun siya sa loob. Nung nawala naman si Wemby, malakas pa rin yung Spurs, kaso bumilis palalo yung pace nila. Parang nasa 8 players ang ginamit ng Minnesota, nasa 10 players pa yung ginamit ng San Antonio. Andun pa si Cassell na merong 20 points at 6 rebounds. Si De'Aaron Fox nasa 24 points. Best game naman so far sa playoffs si Dylan Harper, meron 24 points, 7 rebounds at 3 steals. Naging memes pa siya nung magulat siyang nasiko nitong si Wemby, si Naz Reid. Nung nawala din si Wembanyama, lumuwag ang paint para sa Minnesota. Meron silang 58-50. Nung last 2 natalo ng Minnesota, na-limit lang sila sa 37 points per game sa paint. Kasi pinapalpal lang ni Wembanyama. Nakahinga naman ang mga fans ng San Antonio nang malaman na si Wemby hindi masususpinde sa Game 5. Base kasi sa rule ng suspension ng Flagrant 2, gagamitan pa rin yun ng by points kapag nasa playoffs. Sa regular season, kapag may Flagrant 2, minsan nasususpinde yung player, depende sa nature ng ginawa niya. O kaya yung flagrant foul na ginawa niya nag-cause ng injury, intentional, or meron tinatawag na history. Yung kay Wemby, i-review pa ng NBA yung naging flagrant niya nung masiko niya si Naz Reid. Pero ngayon pa lang sinabihan ng hindi isususpinde ng NBA itong si Wemby, multa pwede pa siguro. Ganong kalimitan kasi ang ginagawa sa flagrant 2 na papagmulta yung player. Nireport din doon na si Wemby ay kailangan magkaroon ng 5 points sa flagrant foul para magkaroon siya ng suspension. Sa ngayon kasi nasa 2 points na siya. Base pa sa rule, automatic na flagrant ang itatawag kapag tumama ng above the shoulder, siko or kamao pa yung naginamit. Based din doon, expected makakalaro si Wemby sa Game 5. Must-win situation din sa dalawang teams. Sa history ng Minnesota, kapag natambakan sila ng isang team sa playoffs sa nakaraan 3 taon, lagi sila nakakabawi at minsan nakakalusot pa sa isang series. At ayaw yun mangyari ni Wemby at San Antonio. Sa Game 4 naman ng Lakers at ng Thunder na hindi alam kung ang Lakers ang susunod na masusweep behind dito sa Sixers at magkakaroon ng first father and son na nasweep. May excited ng matanda napanood ko kanina si Skip Bayless at itong si Stephen A. Smith hanggang batok yung ngiti. Solve na ulit ang sweldo ng 1 taon. Out pa rin si Luka dahil sa hamstring injury. Base kasi sa report, kahit makaisa or dalawa pa ang Lakers, hindi aabutin ni Luka ang series dahil nasa at least 1 to 2 weeks pa ang recovery. Parang hindi na siya nakaalis sa timeline na to dahil sinabi mabagal yung recovery ni Luka. Ang Thunder naman parang nagre-ready na lang sa Game 4 dahil ang tahimik sa side nila. Out pa rin si Jalen Williams. Important part pa rin siya ng rotation. Mas better din kasing tapusin ng Thunder yung series na mas maaga dahil kay Williams para makapagpahinga sila ng mas matagal. Dahil yung series ng San Antonio at Minnesota posibleng abutin ng May 15 or 17. Plus may 2 days pang pahinga yon bago ang conference finals. May another 1 week na madadagdag sa recovery time ni Jalen Williams. Kahit pa sabihing loaded yung Thunder, si Williams pa rin yung second or third best player ng OKC. Based naman sa Los Angeles Times, si LeBron parang merong injuring tinatago. Pero wala naman nakalista na injury ni LeBron sa ngayon. Ang pinagbabasihan kasi ng Los Angeles Times, iba di umano si LeBron nung second half ng Game 3. Hindi daw masyadong tumitira. Based naman sa ibang write-ups, malamang hindi injury ang problema ni LeBron kundi tinamaan na siya ng fatigue. Binuhat niya ba naman yung Lakers mula first round? Kontra sa Rockets, meron si LeBron na usage rate na 33%. Mula yon sa 27% niya ng regular season. Nung round 2 naman, imbes na tumaas si LeBron, bumaba siya na mula 33% usage rate, naging 26 na lang.
Hindi na siya masyadong kumukuha ng bola kumpara nung round 1 na magilas pa. Kung 31 years old pa lang siguro si Lebron, kaya pa kaso 41 na siya Nahihirapan di umano si Lebron na makarecover dahil sa igsi ng interval ng mga game. Game 3 or Game 4 pa lang, inamin na kasi ng mga player ng Lakers na nakakaramdam na sila ng fatigue versus Rockets pa lang dahil pinaglalaro nga sila ng 38 minutes per game. Si Austin Reeves naman, simpleng kinall out ng isang official ng NBA dahil sa ginawa niya nung Game 2. Sa technicality kasi, mali doon si Reeves. Dapat si Lebron ang gumawa nun na ng call out ng referee. Dahil maraming unwritten rules sa NBA. Sa sobrang pagod ni Lebron, hindi na siya nakailam kay Reeves. Hindi naman kasi mali si Reeves doon. Mali lang yung nag-approach. Dahil kung si Lebron ang nakipag-usap sa mga official, pababayaan siya ng Vice President ng NBA. Pero hindi kasi consider na star player pa rin ngayon si Reeves at consider pa rin siyang role player. At nasa bad side ngayon si Austin Reeves na malamang pag-initan siya tulad na nangyari dati kay Edwards. Kaya nga nanahimik.